Marcos administration ng Kongreso sa pagkalikot po sa pera ng PhilHealth despite the fact na meron po mga klarong batas na ang pera po ng PhilHealth ay dapat lamang nakatuon sa pagpapalawak po ng benepisyo. Nakatuon po sa kung sana nga po ay pagpapababa sa kontribusyon. Amen. Nakatuon po sa pagpapainam sa serbisyong medikal. At sinasabi din po na ang buwis na nanggagaling po sa mga alak at sigarilyo ay dapat inilalaan lamang sa PhilHealth at sa mga usaping pangkalusugan ng mga Pilipino at yan po'y pinakialaman para ibigay sa iba pong mga departamento at proyekto ng gobyerno, mga kapatid. Hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao. At ako, nananalig po ako kasi ito ho ang pinagmulan din nung simula ng oral argument ni Justice Amy Javier. Oo, yes. Common sense, no? Provision po ng batas. Ito lang ang ating imparting sa isyong ito. No? Republic Act Number 11223, an act instituting universal healthcare for all Filipinos, prescribing reforms in the healthcare system and appropriating funds therefore. Batas po na lumilikha kasama dito po ang nilikha ay PhilHealth. Ito po yung Universal Healthcare Act. Ano ba sinasabi po dito? Ha? Ang pinapangalandakan po ng PhilHealth, awak-awak kami sa pera. Bagamat ang COA report says otherwise. Yan di po sinasabi, di ba? Di ba wala na kayong pera? Hindi po, marami kaming pera. Sandali lang. Ito na sinasabi ng COA. Sige, assuming na marami kang pera. Kung marami kang pera, okay. Ang binabanggit po dito, sa usapin po, mga kapatid, ng reserve fund, okay? Ang binabanggit po sa usapin po ng reserve fund. Okay, no? Provided further that whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, kung sakasakali na lumagpas yung reserve fund mo, ano ba yun? Meaning, gastusin, minus, etc. Kung talaga meron kang reserba, binawas mo na ang gastusin at dapat yung pang-future na gagastusin mo. Kung baga talaga meron kang surplus. Okay? Pag meron daw pong reserve fund exceeding the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth reserve fund shall be used to increase the program's benefits. Yon. Palawakin ang serbisyo ng PhilHealth and to decrease the amount of members' contributions. Pababain ang ibinabayad ng members. Ng contribution. So, klaro po ito, di ba? Hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao. Common sense. Sabi nga nila, kung may sobra ka palang pera, wala nakalagay dito, provided that whenever actual reserves exceed the required blah, 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 you have to fund the DPWH Bridge Project. Walang nakalagay na covered work. Or you have to fund, di ba? The existing congressional projects. Wala. Di ba? Wala. Sayang. Klaro. Huwag ka mag-alala, baka ilagay na nila. Palawakin mo ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya nga, uulitin ko lang po. Kaya lang po, ako'y nagpapasintabi, humihingi ng pangunawa. Kahapon nga itong si Nikki, nabanggit niya yung kaso po ng kanyang mother, no? Yes. 4 million pesos bill, 14 mil lang ang PhilHealth na bawas. Yung bata po, sabi ko itong batang ito, hinanga ang masayahin siya, pero yung kanyang pagkikwento sa akin, alam niyo, yung delivery niya ng kwento, parang wala lang ba masayahin, pero kitang-kita ko sa mga mata niya na gusto niyang ilabas doon yung kanyang emosyon. Manong Ted, pumila kaya ako dyan. Pumila ako sa DSWD, pumila ako sa PCSO. 8 hours na akong pumili. Pero yung kwento niya, parang masayahin, pero kitang-kita mo na para mabayaran yung 4 million na bill nung mother nung bata. Yung hirap na pinagdaanan niya. Diba? Pero sabi niya, yung dulo 14 mil lang nakuha namin sa PhilHealth. At ang sabi sa amin, ganun daw talaga nung humingi siya ng paliwanag. Si Justice Lopez mismo, girl. Yes, meron. Meron po dyan na 7 million daw yung kanyang bill. Eto, hanapin natin, nabasa ko rin yan. Meron 50 mil lang daw.
Yes, may isa pong Mm. Supreme Court Justice ang nag-share ng kanyang experience mismo at sinasabi niya nga po doon sa 7 million pesos Nabil niya, na bill niya po oo, sa ospital ay mhm. 50,000 pesos lang dito ang sinagot ng PhilHealth. Pagkatapos niyang makalabas sa ospital, meron siyang kinakailangan daanan na treatment. Mm. So, bawat session daw po nito ay 50,000 mahigit ang binabayaran niya, pero hindi rin po Mm. sagot ng PhilHealth. Mm. Nakita ho ninyo? Opo. Kaya uulitin ko lang po, sa aming nakatatanda, marami po kaming mga test na ginagawa sa aming katawan. Pero dahil nga po sa pagpunta mo ng doktor, hindi ka naman confined, di ba, sa consultation mo. O, sasabihin ng doktor sa'yo, tatay, pa-MRI ka. Tatay, pa-PET scan ka. Tatay, pa-CT scan ka. Tatay, pa-blood test ka. Lahat Mm. ng mga test na yon, hindi sakop. So, out of pocket. Paano na yung pobreng tatay kung walang pagkukunan ng pera? Gamot na iinumin mo Mm. para mabuhay ka. Mm. Diyos ko po, ang gamot, Chacha, Panginoon Diyos, kahit meron ka, aaray ka eh. Ang gamot, Cha, Correct. 1 buwan, 100,000 ang kailangan mo. 1 buwan, 50,000 ang kailangan mo para uminom. Hindi sakop ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Pero meron silang excess fund. Ito pong sinasabi ngayon sa batas na ito. Klaro din eh, common sense girl eh. Common sense. Opo. Ano ba sinasabi po dito mga kapatid? Klarong-klaro. Chapter 9, Appropriations. Okay? Ang sabi po dito, okay, the amount necessary to implement this act shall be sourced from the following. Okay. Total incremental sin tax collections as provided for in Republic Act, etc., known as the Sin Tax Reform Law. Okay? Pera galing sa sin tax. Ito sinasabi kong kanina. Dapat diretso sa PhilHealth. Pero hindi po di ba? Hindi. Ginamit nila ngayon yung sin tax collection saan? Sa ibang proyekto. Dahil daw sabi nga ng executive, for every single peso unspent is a disservice to the Filipino people. With all due respect. Di ba? Sige. So, yan pong ating dula. Dula, si ano Okay. yung kahapon Opo. na nag-share ng Sige. experience Okay. niya, si Justice Joseph Lopez. Tapos meron din siyang isang na-share, nagkaroon din daw siya ng regular na dilation procedure, nagkakahalaga naman ng 40,000. Mhm. Kada session yan ha, pero ang sabi ng PhilHealth, wala silang pondo kahit na matagal na siyang PhilHealth member. Correct. Yun ang sinasabi niya. Sabi nga niya, insights niya doon, ang layunin ng Universal Healthcare Law, bawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi ito natutupad. Kung pakikinggan natin halos lahat ng mga argumento ng mga mahistrado po natin, halos kapareho po ng argumento rin ng ating mga petitioners. Opo. Baby, sa ganitong pagkakataon, Yes, baby. gaano nga ba katagal bago natin malaman ang magiging desisyon ng Korte Ako dito Suprema? umaasa ako na ito mas mabilis ito sa pangkaraniwan. Harinawa. Kasi this is imbued with so much public welfare Amen. and public interest because we're talking about health. Aanhin mo pa ang dami ng kalsada, aanhin mo pa ang dami ng tulay, aanhin mo pa ang dami ng waiting shed kung ang iyong mamamayan ay may sakit. O ang iyong mamamayan ay hindi malaman kung paano magpapagamot. Useless po lahat ng iyan eh. Basic po ito talaga eh, health concern. Alright, so mga kapatid po, asahan natin dito ang mas mabilis pong hatol ng kataas-taasang hukuman and we sincerely pray for their conscience sa isyong ito. Ngayon, Ituloy mo! eto pa bago ating happy. Ngayon, Oh. sa punto na sinasabi nila, Na sa common punto ho, sense. Common sense ulit. Oh. opo, sa sinasabi nila na kapag nangyari yan, pinabalik nyo sa amin, we will be faced with a dilemma Yes, meron siyang on how to budget manage deficit. our finances. Yan, gumaganyan. Most likely, we will have another deficit, Your Honor. Yan ang binanggit. Most likely, we will have a difficulty for our financial standing. Oo. Blah, 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 etc., Maapektuhan ng credit etc. rating. may And our mga credit ganon. rating, in the first place, Your Honor, Yan. kayo may gawa niyan eh.
Hindi naman mahirap intindihin ito eh. Di ba? Kayo may gawa niyan eh. So ginawa nyo yan, ano ang solusyon ninyo na hindi maging mas masakit para po sa pangkalahatan? E di magtipid kayo. Magtipid kayo. Bawas-bawasan nyo gastos nyo. From Congress to the Senate, lahat ng operation expenses natin, bawasan natin yung mga proyekto hindi naman talaga kailangan. Di ba? Para mas mababa po ang ating pong budget deficit. Di ba? Iparamdam nyo, nagtitipid kayo. Kasi kung ganun pa rin ang gawin ninyo, totoo, lalaki ang deficit. At ito pong sinasabi nyong marka sa ating credit standing, kayo may gawa ng markang yan. Hindi po ba? At the end of the day, it is your responsibility and you have to be man enough to take full responsibility for your actions. Think about it. Truth